Ikaw ba'y magnanais tumawag ng espiritu para lang sa katuwaan? May masama nga bang maidudulot ito sa mga gagawa nito? Alamin natin dito sa pelikulang Talk to Me na pinalabas ng taong 2022. Mga ihotiha, simulan na natin ang kwento. Sa isang party makikita ang isang lalaking nagngangalang Cole. Hinahanap niya ang kanyang kapatid na si Duckett. Siya pala ay nakakulong sa isang silid. Sinira ni Cole ang pinto at hinila si Duckett palabas. Pinagsabihan ni Cole ang mga tao na tumigil sa pangunguha ng video at bigla na lang sinaksak ni Duckett ang kanyang kapatid at pagkatapos lumabas siya para saksakin ang kanyang sarili sa mata. Sa ibang lugar, inaalala ng 17 anyos na si Mia ang ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina na si Rhea. Nakatira siya kasama ng kanyang ama na si Max na hindi niya gaanong kinakausap matapos ang insidente. Madalas kasama ni Mia ang kanyang matalik na kaibigan na si Jade at ang kanyang nakababatang kapatid na si Riley, pati na rin ang kanilang ina na si Sue. Isang gabi sinundo ni Mia si Riley sa labas habang kasama ang kanyang kaibigan pabalik ng bahay. Nakakita sila ng isang kangaroo sa kalye na nasagasaan kamakailan. Mukhang malapit na mamatay, kaya sinabi ni Riley kay Mia na dapat nilang tapusin ang paghihirap nito. Sinubukan ni Mia na sagasaan ang ulo ng kangaroo, ngunit hindi kinaya ng konsyensya niya at tinikutan na lang ito. Kinumbinsi ni Jade si Mia na pumunta sa isang party. Sumama sa kanila si Riley habang tumatakas sila palabas. Ang party ay hino-host ni na Joss at Hailey. Nagtitipon ang lahat habang inilalabas nila ang isang embalsamadong kamay na may mga nakasulat sa paligid nito. Nagsindi ng kandila si Hailey at tinuruan si Mia kung ano ang sasabihin. Hinawakan ni Mia ang kamay at sinabing, "Talk to me." Nakita ni Mia ang espiritu ng isang matanda at napaatras siya sa takot, ngunit pagkatapos ay bumalik at inulit ang mga salita. Nakita niya ang espiritu ng isang halimaw na mukhang babae. Tila nasaniban siya ng espiritu ng halimaw. Matapos niya takutin si Riley, hinila ang embalsamadong kamay sa pagkakahawak ni Mia. Kinabukasan, naglaro muli ang grupo sa bahay naman ni Jade. Ang mga naunang maglaro ay nagkaroon ng iba't ibang karanasan sa mga ligaw na espiritu. Kabilang ang isang pagkakataon kung saan sinapian si Daniel at nagsimulang makipaghalikan sa aso ni na Jade at Riley. Pagkatapos ay hiniling ni Riley na sumunod. Ayaw sana ni Jade at iniisip ng iba na masyado pa siyang bata. Gayunpaman, tinuloy pa din nila ito sa kondisyong hindi siya lalagpas ng 1 minuto. Sinapian si Riley ng mistulang espiritu ng nanay ni Mia at sinasabi kung gaano niya siya namimiss. Gusto pa sana ni Mia na kausapin ang espiritu ng nanay niya nang biglang hinampas ni Riley ang kanyang ulo sa mesa at muntik nang dukutin ang kanyang mata. Pinigilan ni Jade si Riley na mabasag ang kanyang ulo, saka siya dinala sa ospital. Nang subukan ni Mia na bisitahin si Riley sa ospital, hinarang siya ni na Jade at Sue dahil sinisisi siya sa nangyari sa kanya. Sumasama siya kay Daniel para gumaan ang pakiramdam niya. Meron din siyang itinatagong pagtingin sa kanya. Isang gabi, natulog si Daniel sa kwarto ni Mia nang biglang magising si Mia at nakita ang espiritu ng isang matandang babae na sumisipsip sa paa ni Daniel. Nagulat siya nang malaman niyang siya pala ang sumisipsip sa paa nito. Lumabas si Daniel sa takot. Hinawakan ni Mia ang embalsamadong kamay para kausapin muli ang espiritu ng nanay niya. Sinabi sa kanya na ang kanyang pagkamatay ay biglaan at hindi niya nais na iwan ang kanyang anak. Sinabi ni Rhea kay Mia na hindi mabuti ang kalagayan ni Riley at nangangailangan siya ng tulong. Sa ospital, sinubukan ni Jade na tulungan si Riley, ngunit sinasapian pa rin ito. Bigla niyang kinagat si Jade, bumagsak sa sahig at hinampas ni Riley ang kanyang ulo sa dingding ng banyo.
Sinamahan ni Mia sina Daniel, Hailey at Joss para hanapin si Cole na sinisisi si Joss sa pagpapakita ng kamay kay Duckett. Sinabi sa kanila ni Cole na habang tumatagal ang mga espiritu kay Riley, unti-unti silang humihina kaya kailangan lang nila maghintay. Naisip ni Mia na subukang tapusin ang laro dahil sa tingin niya ay hindi nila napatay ang apoy ng kandila nung huli nila ito ginawa. Sumama siya kay Jade papuntang ospital para subukang tabuyin ang mga espiritu na sumapi kay Riley, ngunit hindi ito gumana. Bumalik si Mia at nakita niya ang espiritu ng isang batang babae na nagsasabing si Riley ay pinahihirapan ng mga masasamang espiritu. Pag-uwi ni Mia, nilapitan siya ng tatay niya at sinubukang sabihin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Rhea. Ipinakita niya kay Mia ang kanyang suicide note na nagpapatunay na ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente. Habang umiiyak si Mia sa kanyang silid, nakita niya ang espiritu ni Rhea na nagsasabing kasinungalingan ang sulat na pinakita ni Max at sinabi rin sa kanya na si Riley ay nagdurusa at maliligtas lamang sa pamamagitan ng kamatayan. Bigla na lang pumasok si Max na mukhang halimaw sa kwarto at inatake si Mia. Tinangkang saksakin ni Mia ang halimaw, ngunit nauwi ito sa pagsaksak ng gunting sa liig ng kanyang ama. Nilinlang ni Mia si Jade na umalis ng ospital para makausap niya si Sue. Sinabi niya kay Mia na wala siyang kasalanan sa nangyari kay Riley at iniwan niya ang dalawa sa kwarto. Sinubukan niyang patayin si Riley gamit ang gunting, ngunit hindi niya kinayang gawin ito. Inilabas niya si Riley ng ospital gamit ang wheelchair. Sa bahay nakita ni Jade na sugatan si Max at napagtanto niyang may gagawing hindi maganda si Mia kay Riley. Itinutulak ni Mia si Riley malapit sa traffic, pero ang nakikita ni Mia ay ang katawan ng isang matandang halimaw. Dinidemonyo siya ng espiritu ni Rhea na itulak ang wheelchair papunta sa highway. Dumating si Jade para pigilan si Mia, ngunit naitulak siya ni Jade na naging sanhi ng pagsagasa sa kanya ng isang sasakyan. Nagising si Mia at naglakad papuntang ospital kung saan makikitang pagaling na si Riley at pauwi na kasama sina Jade at Sue. Habang sinusubukan silang sundan ni Mia, namatay ang mga ilaw sa ospital. Pagkatapos ay nakakita siya ng kaunting liwanag. Sinundan niya ito nang biglang may kamay na lumabas. Nang makuha niya ito, napagtanto niyang ang lalaki pala ay naglalaro ng Talk to Me. Isa na pala siyang ligaw na espiritu. Please subscribe at paring ng bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Maraming salamat mga apo.